May isang kababayan tayong OFW sa bansang Taiwan na nagbakasyon sa Pilipinas at makikita sa video na hinuli siya at inimpound ang kanyang motor. At ayon sa post, kaya hinuli si kabayan dahil nagmamaneho daw ito na walang helmet. Nagpakita naman ito ng lisensya ngunit sa bansang Taiwan at hindi daw ito otorisado mag-drive ng motor dahil ang kategory daw nito o kategory ng kanyang lisensya ay para lamang sa sasakyan. Ang pinagtataka ko lang dito at ang pagkakaalam ko na halos lahat ng mga OFW sa bansang Taiwan ang lisensya ay para lamang sa motor. Dahil bibihira sa mga OFW sa Taiwan nagmamaneho ng sasakyan at parang hindi naman nga tinignan yung lisensya na pinakita niya. At hindi rin paniliwanag nung nanghuli tungkol sa foreign driver's license dahil alam ng karamihan na kapag mayroon kang foreign driver's license ay pwede ka mag-drive sa Pilipinas sa loob ng 90 days. At yan din ang paniliwanag ni Colonel Busita sa video. Pero ganun pa man guys, bawal talaga mag-drive sa Pilipinas na walang helmet. At tama din na magkaiba talaga ang category or training ng mga sasakyan kapag kukuha ka ng lisensya at ng motorsiklo. So dapat ang gagamitin mong sasakyan ay angkop sa category na nakalagay sa lisensya mo. Po, OFW tayo. At tayo ay magbabakasyon ng may katagalan sa ating bansa dahil ang ating foreign driver's license ay magagamit lamang ng 90 days or 3 months. Saan tayo? Saan to? Saan license? Nasaan tayo? Nasaan tayo? Nasaan tayo? Oh, may lisensya ka dito, wala? Oh, hindi ka pwede magmaneho. Foreign driver's license ng OFW. Paano i-convert sa Philippine driver's license? Marami po tayong mga kapatid na OFW at balikbayan na nagtatanong, Colonel Busita, may driver's license po ako sa ibang bansa. Pwede ko po ba itong ipa-convert dito sa Pilipinas? Ang sagot po diyan ay oo, basta't valid ang inyong foreign driver's license at kompleto ang inyong requirements. Ang layunin po ng conversion ng ating foreign driver's license ay para legal tayong makapagmaneho dito sa ating bansa. Hindi na po kayo kailangang magsimula pa sa lahat ng mga requirements na kapareho para sa student permit at iba pa. Ngayon, sino po ba ang maaaring magpa-convert ng foreign driver's license? Halimbawa po, OFW tayo at tayo ay magbabakasyon ng may katagalan sa ating bansa dahil ang ating foreign driver's license ay magagamit lamang ng 90 days or 3 months. Kinakailangan po magpa-convert tayo ng driver's license. Qualified po tayo, lalong-lalo na kung tayo po ay babalik pa sa ibang bansa at maaaring ma-expire itong ating sinasabing foreign driver's license. Para pagbalik po natin sa ibang bansa, mayroon pa tayong qualification na magagamit kung tayo ay mag-a-apply uli bilang driver sa ibang bansa. Ano naman ang mga pangunahing requirements kung tayo ay magpapakonvert ng foreign driver's license? Una, siyempre, valid ang ating lisensya sa ibang bansa. Ikalawa, of course, meron tayong passport. Dito sa passport, makikita kung kailan tayo umalis at kung kailan tayo bumalik dito sa ating bansa. Ikatlo, visa o entry documents na magpapatunay ng inyong legal na pagpasok o pagbalik dito sa ating bansa. At ikaapat po, medical certificate mula sa accredited clinic ng LTO. Paalala naman sa mga kapatid nating OFWs na mayroong foreign driver's license. Tiyakin po ninyo na hindi mag-expired ito. Dahil kapag nag-expired ito at bumalik kayo sa ating bansa at kailangan ninyong magpa-convert o magkaroon ng lisensya muli dito sa Pilipinas, malaki po ang magiging problema ninyo. Hindi po valid ang expired foreign driver's license. At kung kayo naman po ay makaranas ng problema patungkol dito sa inyong conversion ng driver's license o ang pagre-renew ninyo ng lisensya dito sa ating bansa, iwasan po ninyo na makipag-usap o magpatulong sa fixers. Bakit po? Marami na po ang nagka-problema. Ano yon? Dati maayos naman ang kanilang lisensya pero nagtiwala sa fixer. Nagulat na lamang nila pagkalipas ng ilang mga taon at sila ay nagkaroon ng violation kapag nahuli. Fake ang kanilang driver's license. Anong malaking problema dito? Imagine, maayos naman ang lisensya mo.
Pero nung magre-renew ka, nagtiwala ka sa Pixers, nako, malaking problema yan. Yan po ay isang basihan para ma-revoke ang inyong lisensya at hindi na kayo pagkalooban nito ng LTO. Kaya ulitin ko po, iwasan po ninyo ang Pixers. Kung may problema, nandito po kami. Handang tumulong sa inyo. Bukas ang aming opisina, 24 oras, araw-araw. Our SAP hotlines, 0917-678-2016, 0920-960-1999. Nandito po kami para maglingkod at tumulong sa inyo libre. Walang pinipili, walang kinikilingan. Basta tama, kampi-kampi po tayo. Sana magkaroon ng malinaw na pagpapaliwanag tungkol dito para magkalinawan na rin para sa mga OFW na nasa abroad na may foreign driver's license na magbabakasyon sa Pilipinas.